Ngayong araw tatalakayin sa Senado kung anong rekomendasyon ang kanilang gagamitin kaugnay sa Sin Tax Reform Bill o panukalang batas na nagpapataas ng buwis sa alak at sigarilyo. Si Senador Franklin Drilon naman ang itinalagang bagong Ways and Means Committee Chair kapalit ng nagbitiw na si Senador Ralph Recto. Balitang hatid ni Jam Sesante. Bit-bit ang kanilang mga takatak. Nag-ingay ang mga cigarette vendor na ito sa labas ng Senado para iprotesta ang Sin Tax Reform Bill na magpapataw ng mas mataas sa buwis sa sigarilyo at alak. Tiyak daw tatamaan ng kita nila kapag nagmahal ang kanilang mga binibenta. Dito lang po kami umasa sa hanap buhay namin na kahit konti mapapakain po namin mga... Dito lang na po namin inaasahan po yung pang-ano ng baon-baon ng mga anak namin. Kaisa nila ang mga empleyado ng mga kumpanya ng sigarilyo at mga magsasaka ng tabako na maapektuhan din daw ng batas. Dapat ang gobyernong ito ay magbigay ng proteksyon sa mga mamamayan at mga manggagawa dahil kami ang numero 1 na nagbibigay ng ambag ng kita ng gobyerno. Tutol sila sa Sin Tax Reform Bill sa kabila ng mga probisyon nitong maglalaan ng pondo para magbigay ng alternatibong kabuhayan sa mga nasa tobacco industry. Mas mabisyo ang gobyernong ito dahil sa mahabang panahon, magkaano ba ang nakamal na nilang buwis dito sa tabako at sa alak? Napakalaking pera ang nakolekta na nila rito. Kasabay ng kanilang protesta ang caucus naman ng mga senador, kaugnay ng pagbibitiw ni Senador Ralph Recto bilang chairman ng Ways and Means Committee. Gayon din sa pagbawi niya sa kanyang rekomendasyong babaan ang ipapataw na buwis sa sigarilyo. Pero hindi dumalo si Recto sa caucus. Sa kanyang liham kay Senate Majority Leader Tito Soto, sinabi niyang dahil daw ito sa delikadesa. Dahil sa pagbibitiw ni Recto sa committee chairmanship, itinalagang acting chairman ng committee vice chair na si Senador Franklin Drilon. Inirekomenda na rin ni Recto na gamitin na lang bilang committee report ang bersyon ng Sin Tax Reform Bill ni Senador Miriam Santiago o di kaya ang bersyon sa Kamara ni ngayon DOTC Secretary June Abaya. I think public interest would dictate that we maintain the committee report and we debate on it, and at the appropriate time we introduce the amendments which the chamber believes should be done. We will have to start again whether they will have to re-study the matter taking into account the bills pending here. There's the bill of Senator Santiago, there's the bill of Senator Lacson. Muling tatalakayin kung anong rekomendasyon ang gagamitin sa Senado. Kasunod ng mga punang malaki raw ang hawig ng bersyon ng Sin Tax Reform Bill ni Recto sa panukala ng tobacco industry. Hindi makuha ng mga doktor at saka ng mga taga-gobyerno why yung pinakaumbaba and very close to the tobacco industry's proposal. Walang direktang sagot si Recto sa puna, pero una na niyang iginiit na pinaka-praktikal daw ang rekomendasyon niya para sa nakararami. Hugas kamay naman ng palasyo sa pagbibitiw ni Recto sa kabila ng nauna nilang pahayag na hindi nila nagustuhan ang bersyon ni Recto ng panukala. The decision to resign by Senator Recto is his own prerogative. We didn't have any hand there. Jam Sesante, GMA News.